Masayang nagbabakasyon ng mag-asawang Leticia at Romulo del Rosario sa France. Regalo ito ng kanilang anak para sa kanilang anibersaryo. Hindi inakala ni Leticia na mismo sa loob ng eroplano pabalik ng Pilipinas, magaganap ang isang trahedya. Help! Tumayo pa siya. Akala ko siyempre nangangawid dahil matagal ang biyahe. Pag yung pag-upo niyang yun, sabi niya lang, "Hi!" Ganun, dire-diretso na, nag-collapse. Di inano namin siya. Wala na, talaga lupay-pay na. Nag-emergency landing ang eroplano sa Russia. Dito, mahigit isang buwang naratay sa ospital si Romulo. Sabi nga ng doktor, kung maiuwi agad sa Pilipinas, madali kasi maintindihan niya yung salita kasi Russia ang mga salita eh. Tapos, nandito yung pamilya, yung mga boses, baka niya madinig-dinig, umano siya. Kaya gusto namin maiuwi, kaso nga ayaw payagan ng insurance company na sagutan yung pangyayari yon. Kasi kesa pre-existing, kesa ano. Siyempre, ang laki-laki, hindi namin kakayanin. Kaya kami humingi ng tulong, nanawagan yung anak ko na yun nga, tapos ang una, saan-saan kami humingi ng tulong. Punta kami ng DFA, wala rin nangyari sa amin. Kung tutuusin, ayon kay Leticia, hindi kilala ni Dick Gordon ang kanilang pamilya. Subalit, hindi ito tumigil ng pakikipag-usap sa kanila upang maiuwi ang katawan ni Romulo. At wala pang isang linggo, sa pamamagitan ng isang ambulance plane, mula sa Russia, naiuwi sa Pilipinas si Romulo at diniretso ng Philippine National Red Cross sa Philippine General Hospital. Kung di nang tumawag kay Senator, nag-text lang siya, agad naman niya kaming tinulungan. Sinabi niya yung problema ng anak ko kung papaano. Kaya hanggang sa Russia, nagtatawagan sila, si Senator. Kaya noong sabihing maiuwi na, talagang tuwang-tuwa kami dahil maiuwi na. Sinagutan na yung eroplano nito para lang makauwi. Di ba ang laking ano sa amin yun? Kung hindi kay Senator, hindi talaga maiuwi siya. Hindi namin kakayanin yung halaga na ang laki para maiuwi lang siya. 3 taon na nakalilipas, bagamat hindi na nakakausap si Romulo, malaki ang pasasalamat ng pamilya del Rosario. Nakasama nila ito at naalagaan. Senator, maraming salamat sa ginawa mo sa amin. Hindi ka namin makakalimutan talaga, buong pamilya namin. Kasi ikaw lang ang tumulong sa amin para maiuwi mo rito yung asawa ko. Kung hindi dahil sa iyo, siguro, ewan ko kung ano na nangyari sa amin kasi walang tumulong sa amin kundi kayo lang. Lumakad kami sa DFA, sa iba-iba pang mga ng gobyerno. Pero wala ring nangyari, kayo lang ang talagang nakatulong sa amin. Ang walang kapagurang pagtulong ni Dick Gordon sa kapwa ay matagal nang nasaksihan ni Governor Rosa Rosal ng Philippine National Red Cross. Karamihan nga daw dito ay halos hindi alam ng publiko. One thing I like about him is that yung kamukha nila na magkasakit si Francis Magalona. Di syempre, kailangan niya platelets. Those are very, very expensive. So nilapitan ko siya. Sabi ko, Dick, tulungan mo naman to, sabi ko. Hindi ba artista yan, may pera naman. Kako 8 anak niya. That's all I said. And from the time that he needed the platelets, up to the time that he died, nung natapos na, siguro ang nagastos niya may 600,000 pesos. At saka makita mo ang ginawa niya, ang passion niya, kamukha na lang. Pagka, halimbawa, meron tayong mga disaster na yun. Hindi na yung magkakakapa-kapa. Ayon pa kay Governor Rosal, bukod sa modernisasyon ng Red Cross o pagkakaroon nila ng 62 ambulansya, 4 na rescue trucks, 4 na medical motorcycle, magaling din na fundraiser si Dick Gordon. Maging ang kanyang talent fee sa Safeguard commercial kung saan siya ay endorser ay ibinigay nito sa Red Cross. Look for brand ambassadors. We look for people that are consistent with the brand image and have a degree of credibility that fits that brand. With Safeguard, which is an antimicrobial soap and which is a product of the people and which is out to take care of people's health.
someone like Senator Gordon, who is also the chairman of the Philippine Red Cross, was a perfect fit because a very giving man and felt that any type of proceeds of that should go to the advocacy involved. Ang pagsaserbisyo sa kapwa at malasakit ay matagal nang nasa dugo ni Dick Gordon. Sa loob ng mahigit 40 taon, kasama natin siya sa lahat ng unos na ating pinagdadaanan. Hindi tayo iniiwan. Sinabi niya, he tells all of us, I can lose being a senator, but I cannot lose being a volunteer of the Red Cross. Naku, talagang, nung sinabi niya yun, talaga, napaiyak ako. Kasi ako ang passion ko sa Red Cross. Kung anong passion ko, ganun. Kaya siguro kami nagkakaintindihan. I respect him, I love him, and I know whatever I feel for him, he feels it also for me.